Dear Amihan Stories presents My Triplets Stole from Their Billionaire Daddy. Written by Hareb. Lily, nak! Pwede mo ba akong dalhan ng tubig dito? Pasabi na rin kay Louie na kailangan niya na ulit basain yung towel na nilalagay ko sa ulo. Ani Maya, isang 28 years old na single mother ng cute, ngunit may kakulitang triplets na sina Lily, ang panganay sa triplets, si Louie na siyang sumunod kay Lily, at ang bunsong si Luke na siyang pinaka-mama's boy sa lahat. Nang walang marinig na yabag o pasigaw na boses na nangungupo at nagsasabing papunta na para sundin ang kaniyang utos, ay may pagtatakang kumunot ang noo ni Maya. Lily? Luke? Louie? Saan naman kayo nagsusuot ang mga yun? Aniya sa sarili. Nagbili na ako, huwag silang lumayo eh. Ako, makakatikim talaga mga batang yun. Habang balot ang sarili sa lumang balabal at kahit lalong umiikot ang paningin sa tuwing humahakbang, ay pinilit ni Maya na marating ang katapat na tindahan. Maya, anong? Ang putla-putla mo na eh. Nasabi ng mga bata na may sakit ka raw. At ang akala ko naman ay normal na lagnat lang. Pero parang kailangan mong isugod sa ospital. Ani Nanang Cecilia, ang may-ari ng tindahan na tumatayong parang ina ni Maya at lola-lolahan ng triplets. Russell, pumarini ka! Dadalhin natin sa ospital ang ate Maya mo. Tawag ni Nanang Cecilia sa apo nito. Ayos lang ako, Nang. Itutulog ko na lang to ulit pagkatapos kong uminom ng gamot. Ang triplets po, nakatulugan ko kasi silang naglalaro kanina eh. Pagising ko, wala na sila. Nagpalinga-linga si Maya. Napansin niyo po ba? Oo, kanina. Nakita ko silang naglalaro sa tapat ng bahay niyo. Kaya lang dinayo ko kasi si Bebang para singilin ang utang nilang aabot na sa Laguna ang haba ng lista. Pagbalik ko, wala na mga bata sa tapat. Ang akala ko naman pumasok na sa loob ng bahay niyo. Kumabog sa kaba at pag-aalala ang dibdib niya. Kahit parang nagdidilim ang paningin, ay pinilit niyang sariling magsimulang maglakad para hanapin ang mga anak. Nang marinig niya si Nanang Cecilia. Oh, ayan na sila! Anang matanda. Ay, sino yung kasama nila? Kapogi naman. Hindi ba artista yan? O kaya modelo? Tulad ni Maya na hindi makapaniwala sa nakikita. Ang makisig na lalaking nakayukong sinusundan ng kaniyang mga anak ay gulat ding nakatingin sa kanya. Ala, si Mama! Lily, Louie, look, rito nga kayo! Bakas ang pagkatarantang sigaw niya. Nagtutulakan na lumapit ang tatlong bata sa kanya na agad niyang ipinihit paharap sa kanilang tagpi-tagping bahay para papasukin nang magsalita ang lalaking kasama ng mga bata. Maya? Hindi makapaniwalang sambit ng lalaki sa kanyang pangalan. Mama, kilala ka niya? Tanong ni Lily. Bakit kanya kilala? At bakit kamukha po namin siya ni Luke, Mama? Dagdag ni Louie. Sa loob! Pasok na sa loob! Isa! Sigaw niya na tumakot sa triplets. Nang makita ang paghikbi ng mga bata at ang mga luhang nagbabantang tumulo mula sa mga mata ng mga ito, ay agad siyang yumuko para halikan ang ulo ng mga bata at aluin ang mga ito. Hindi sinasadya ni Mama ha. Sorry mga anak. Makinig na muna kasi kayo. Pwede ba yon? Mamaya na mga tanong. Sundin niyo na muna ako. Pagsusumamo ni Maya sa triplets na wala nang nagawa kung hindi gawin ang sinasabi niya. Anong ginagawa mo rito? Paano ka napunta rito? Paano mo kami nahanap? Hindi na natapos ni Maya ang mga sinasabi nang bigla siyang sunggaban ng sabik na si Ismael, ang lalaking kasama ng triplets pa uwi. Nandito ka lang pala. Buhay ka. Tama ako. Buhay ka pa. Sabi ng pulis, sa tagal ng panahon na nawawala ka. Malaki raw ang tsansa na patay ka na pero, Maya, mahal, hindi ako naniwala sa sinasabi nila. Alam kong buhay ka. Nararamdaman kong buhay ka. At heto ka na ngayon. Ismael, halos hindi makahingang sambit ni Maya sa pangalan ng asawang sadya niyang iniwan 6 na taon na ang nakakaraan. Ang triplets. Anak ko sila, di ba? Anak natin. Mahinang tumawa si Ismael.
Siyempre, anak natin. Kamukhang-kamukha ko nga yung dalawang lalaki. Sina Louie at Luke. Tapos si Lily, pinaghalo nating dalawa. Hindi mo sila anak. Tanggi niya. Hindi mo sila anak. Umalis ka na. Ayokong akalain nila na ikaw nga ang ama nila, Ismael. Nang iiwan na dapat ni Maya si Ismael, ay agad siya nitong nahila pabalik sa dating kinatatayuan. Hindi ko sila anak? Anong ibig mong sabihin, Maya? Hindi ko maintindihan. Hindi kita maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Ang simple lang naman. Hindi mo sila anak. Kasi anak sila ng ibang lalaki. Anak ko sila sa ibang lalaki. Nagloko ko noon. Sunod-sunod na umiling si Ismael. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka lang. Hindi mo yan magagawa. Kilala kita. Hindi mo ako kayang saktan. Nagawa ko na nga. Iniwan kita. Sumama ako sa iba kahit hirap na ako sa buhay natin noon. Hirap na ako magtrabaho para suportahan ka. At ang pangarap mong parang wala namang patutunguhan. Hindi na niya pinatapos ang sinasabi ng lalaki. Suot ang mapanghusgang ngiti ay bumaling si Ismael sa barong-barong na tinitirhan niya at ng mga anak. Hindi ako naniniwala sa lahat ng sinasabi mo. Ulit niya. Bahala ka! Marahas na hinila ni Maya ang braso niyang hawak ng asawa at tinalikuran nito. Nakakaisang hakbang pa lang siya palayo kay Ismael nang biglang nagdilim ang paningin niya't kasabay nun ay ang mabilis na pagkawala ng kaniyang balanse. Sa lakas ng iyak ng triplets, dahil sa nangyari, ay nagtangka pa siya na imulat ang kaniyang mga mata. Ngunit tuluyan na siyang nawala ng malay. Nang magising ay si Ismael agad ang unang hinanap na mga mata ni Maya. At nang hindi ito makitay, malalim na nagbuntong hininga siya at nabunutan ng tinik sa dibdib. Mabuti na lang at panaginip lang ang lahat. Dala na rin siguro ng trangkaso kaya ako binabangungot ng ganon. Aniya sa sarili. Nang mapansin ang mamahaling painting sa pader ng hospital room, ay sa kanya palang iginala ang paningin sa paligid at napagtantong wala siya sa bahay. Hindi yung panaginip. Talagang umuwi ang mga anak ko kasama ang papa nila. Pero paano? Saan nila nakita at nakilala si Ismael? O kaya, paano niya kami nahanap? Kailangan ko na umalis dito. Kailangan ko umalis at lumipat sa ibang lugar para magtago. Natatarantang wika niya sa sarili. Sa kalagitnaan ng pagtataka niyang hilahin ng dextrose na nasa likod ng palad, ay bumukas ang pinto at iniluwanon ang kaniyang asawa. Malakas na nagmura si Ismael sa wikang banyaga at may pagmamadaling lumapit sa kanya para pindutin ang pulang button malapit sa higaan. Nasisiraan ka na ba? Ba't mo inalis ang dextrose? Hindi ka pa magaling, Maya. Ang mga anak ko, kailangan ko na umuwi. Anong oras na ba? Hindi pa sila kumakain. Kailangan ko na umuwi sa mga bata. Hinang-hinang nagpalinga-linga si Maya at hinanap ang mga damit na suot bago siya dalhin sa hospital na yon. Maya, maupo ka muna. Hintayin natin ang nurse. Dumudugo ang kamay mo. Pagpapakalma sa kanya ni Ismael. Wala lang yan. Hindi kayo ikamamatay pero mga anak ko. Pwede mapahama ko hindi pa ako uwi. Hindi mo kailangang alalahanin ng mga bata. Nasa bahay sila. They're safe. Nakakain ng tama at naalagaan ng yaya na kinuha ko para sa kanila. Ano? At ba't mo naman sila dinala sa bahay mo? Sinong nagsabi sa iyong pwede mong kunin ang mga anak ko nang walang permiso? Doon na sila titira, kayong apat. Paglabas mo, ron din kita iuwi. Ang kulit at ang tigas mo rin, ano? Sinabi ko na nga hindi mo sila anak. Ipipilit mo pa rin talaga? They are mine, Maya. Just like you're mine too. Akin ang mga bata at para lang may patunay ako at matigil ka sa pagsisinungaling mo na hindi ko alam kung ba't mo ginagawa. Nagpa-DNA test na kami. Nang bumukas ang pinto sa pagpasok ng nurse, ay umatras si Ismael palayo sa kanya at hinayaan na muna ang nurse na tapusin ang pagbabalik ng dextrose sa likod ng kanyang palad. Anong sinabi mo sa kanila? Tanong niya sa lalaki pagkalabas ng nurse. Wala. Ikaw ang dapat na magsabi sa kanila ng totoo, Maya. Itigil mo na ang pagkakaila at wala rin namang mangyayari. Ismael, maagap na tawag ni Maya sa asawa nang bigla na lang itong tumayo at lumapit sa pinto. Patawad. Magpagaling ka muna. Saka na lang natin pag-usapan ang mga nangyari. May pinalidad ang tonong saad ni Ismael bago tuluyang tumalikod at umalis sa kwarto.
Paglipas ng 3 araw ay na-discharge na rin si Maya at kasalukuyan ng bumabiyahe pauwi kasama ni Ismael. Paano mo pala kami nahanap? Tanong niya sa asawang talo pa ang nakatahi ang bibig. By accident. Pinihit ni Maya ang buong katawan sa direksyon ni Ismael. By accident? Huwag mo sabihin kamunti ka mo na mabunggo ang mga anak natin. May ngiti sa labing sumulyap si Ismael sa kanya. Mga anak natin. Ulit nito. Hindi ko sila muntik mabangga. Nasa talyer ako noon sa kanto malapit sa bahay niyo. Naflatan kasi ako pagkatapos ng charity work sa kabilang barangay. Tapos lumapit sa akin si Lily. Naliligaw raw sila. Nagpapatulong makauwi. Habang dinadramahan ako ni Lily, napansin ko may kumukuha ng wallet ko. Dinukutan ka ng triplets? Halos lumuwa ang matang tanong ni Maya. Wait, baka ma-misunderstand mo ha. Hindi ko sila pinalaki para mang modos. Na hindi nga lumalaban ang mga yun pag inaaway sila na kalaro nila. Tapos magnanakaw sila. Sure ka bang ang wallet mo ang target nila? Ismael, hindi ko alam paano nila naisip na gumawa ng ganyan. May takot sa Diyos sa mga batang yun. Mahal. Maya. Awat ni Ismael sa pagkataranta niya. I know that you're not a bad mom, and the triplets are not bad kids. That was probably their desperate measure. Desperate measure? Desperate measure saan? May sakit ka. Ilang araw ka na raw hindi makatayo. At hinahati-hati mo na lang ang paracetamol. Malalim na bumuntong hininga si Ismael. Ginawa yun ng mga bata para mabilhan ka ng gamot at prutas. Umiwas siya ng tingin sa lalaki dahil naiiyak siya. Diyos ko, ang mga batang iyon. Hindi makapaniwalang sabi niya. Dahil hindi siya matigil sa pagiyak, ay itinabi na muna ni Ismael ang sasakyan para aluin siya. Ang walang kwentang nanay ko naman. Dahil sa akin, bata pa lang namulat na ang 3 sa hirap ng buhay. Araw-araw ko pa man din silang pinangangaralan na huwag gagawa ng masama. Tapos, ako lang din pala magiging dahilan para mapilitan ng mga yun na gumawa ng krimen. Musmus pa ang triplets. Hindi pa nila masyadong naiintindihan kung gaano kabigat ang consequence ng mga bagay-bagay, Maya. Plus, they were doing it because they were scared to lose you. Pangit ang paraan pero ang rason. Kinuha ni Ismael ang kamay niya. Nang makita niya na suot pa rin ni Ismael ang wedding ring nila, ay mas lalo siyang nakonsensya sa ginawa niya sa asawa. 6 na taon na ang nakalilipas. Mababait na bata ang triplets. I know that. Because you were the one who raised them, Maya. At ikaw ang isa sa pinakamabait na taong nakilala ko. Isa pa, nag-promise na rin naman sila na hinding-hindi na nila yun uulitin. Ilang segundo rin silang nakakulong sa katahimikan bago pinakawalan nito ang kamay niya at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Pagagalitan mo pa rin sila? Tanong ng lalaki. Oo. Maganda nga ang intensyon nila pero masama pa rin ang ganong gawain at dapat na alam nila yun. Pero pinagsisihan naman na nila. Pagtatangkang depensa pa nito sa mga bata. Dapat lang. At alam ko na pagsisisihan nila ang bagay na yun. Kaso, kailangan ko pa rin talaga silang kausapin. Hindi ko to pwedeng palampasin kahit pa nakausap mo na sila tungkol doon. Yes, boss. Ikaw masusunod. Nabiti na sa ere ang mga sasabihin ni Maya nang bumukas ang mataas at kulay itim na gate ng isang mansyon. Paglampas sa gate, sa tansya niya ay lampas 1 minuto pang nagmaneho ang lalaki bago nila tuluyang narating ang driveway na mayroon pang fountain sa gitna. Teka, akala ko ba uwi na tayo sa mga bata? Anong ginagawa natin dito? Bahay ba ito ng boss mo? Na Engineer Paredes? Sa Zest Air Aviation ka pa rin ba nagtatrabaho? The whole estate is mine. Ours. Sa pamilya natin, Maya. Si Engineer Paredes, hindi ko na siya boss. But he is one of the major stockholder and board member of Delgado Aviation. Nagawa mo? Hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki habang ang mga luha ay nagbabanta na namang mahulog mula sa kanyang mga mata. Yung pangarap mo na magkaroon ng sariling aviation company, natupad mo? Dali-daling kinalas niya ang seatbelt at namalayan niya na lang na mahigpit niyang yakap ang asawa. Nang matauhan ay sinubukan niyang kumalas sa pagkakayakap dito, ngunit ayaw na siyang pakawalan nito. 5 seconds.
I need this. Kahit 5 seconds lang, Maya. Hindi mo alam kung gaano ko katagal pinangarap. Nayakapin mo ulit ako ng ganito. Pakiusap ni Ismael na hindi niya na tinutulan pa, lalo na't matagal na rin naman siyang nangulila sa yakap nito. Alam kong hindi mo ako ipinagpalit sa iba. At kung ang dahilan ng pag-iwan mo sa akin ay dahil nahihirapan ka ng suportahan ako at magtiis sa kung ano lang ang kaya ko ibigay. Maya, mayaman na ako. Ang marayang buhay na ipinangako ko sa iyo noon, kaya ko nang ibigay. I cannot offer you the world in a silver platter. Kaya please, stay with me. Huwag mo na akong iwan. Huwag niyo na akong iwan ng mga bata. Please. Dagdag pa nito. Kahit nasa dulo na ng dila ni Maya ang mga hikbing nagsusumamong kumawala, ay hindi niya yun pinagbigyan. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang umiyak pagkatapos niyang iwan ang lalaking pinangakuan niya sa altar na sasamahan niya habang buhay. Hindi tulad niya na naulila ng maaga pagkatapos mamatay sa landslide ng ina at ama. Si Ismael ay lumaki sa buo at mayamang pamilya. Pag-aari ni na Ismael ang pinakamalaking airline sa bansa at nakatakda dapat itong ikasal sa anak na kasosyo ng mga magulang. Ngunit ang planadong buhay na yon ng lalaki ay walang pagdadalawang isip nitong tinalikuran nang ma-inlove sa kanya. Hindi siya matanggap ng mga magulang nito kung kaya't itinakwil ito ng pamilya matapos malaman na lihim silang nagpakasal. Hindi naging madali ang buhay ni Maya at Ismael bilang mag-asawa noon. Dahil sa talino, talento at interes ni Ismael sa mga eroplano, ay pinilit niya ito na ipagpatuloy ang pag-aaral. Siya ang sumusuporta sa pag-aaral nito at habang nag-aaral ay nagpa-part-time rin naman ito upang makatulong sa gastos sa universidad at sa bahay. Sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit na sambit niya kay Ismael na mas lalo lang humihigpit ang yakap sa kanya. Tatanggapin ko na lang ang paghingi mo ng tawad kung mangangako ka sa akin na hindi mo na ako iiwan ulit. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Parang naghihintay ito sa sagot niya nang kumalabog ang bintana ng kotse. Ang mga bata! Natatarantang sabi niya. Pagbaba mula sa sasakyan ay agad siyang sinugod ng yakap at halik ng triplets na pilit niyang pinagkasya sa hindi kalakihang mga braso. Mama, miss na miss ka namin. Hindi po ako makatulog nang wala ka kahit malambot ang kama. Sabi ni Lily. Opo, Mama. Tapos alam mo po ba ang daming kwarto sa bahay ni Tito Ismael? Ang bahay niya parang palasyo tulad sa cartoons na pinapanood namin sa TV ni na Lala Cecil. Si Louie naman yun. At may sarili silang library, Mama. Tapos nung sinabi ko pong mahilig ako sa mga star, ibinili niya ako ng telescope kaya mas nakikita ko ang mga star sa langit. Sabi pa ni Luke. Kids, pagod pa ang mama niyo. Kailangan pa rin niya magpahinga, sabi ng doktor, kaya pumasok na muna tayong lahat sa loob. Pwede ba yun? Putol ni Ismael sa sinasabi ni Louie. Ibinili mo ng telescope si Louie? Tanong ni Maya. Hindi pinilasot si Ismael kahit na tinangka nito na iligaw ang paksa. Refractors. Yun na rin yun, Ismael. Mahal yun, di ba? Mamaya mo na ako pagalitan at wag sa harap ng mga bata, please. Hirit ng lalaki dahilan para magbaba siya ng tingin at makitang seryoso nga silang pinapanood ng mga anak. Hindi pa to tapos. Hindi pa tayo tapos ha. Sinasabi ko sa'yo. Sa'yo pala nagmana ng tigas ng ulo mga batang yan. May pagbabantang sabi niya sa lalaki. I know. Anito sabay bit-bit sa triplets papasok sa mansyon. At kayo ring tatlo, may kailangan tayong pag-usapan. Baling niya sa mga anak. Sabay-sabay na napawi ang ngiti sa labi ng triplets. Opo, Mama. Sorry na po talaga agad sa nagawa namin kay Tito Ismael. Sabi ni Louie. Nang mapagtanto niya na pangalawang beses nang tinawag ng mga bata na tito si Ismael, ay nakakonsensya niyang tiningnan ng asawa at itinanim sa utak na aaminin niya na ang totoo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng unang salo-salo nilang pamilya sa dining room ng mansyon, na kayang i-accommodate maski 20 tao, ay nauna nang umakyat ang triplets, kasama ang kanika nilang yaya, para maghanda sa pagtulog. Gusto ko sanang ipatikim sa iyo ang collection ko ng wine, but since you're still recovering,
Gatas na lang muna. Ako ang nagtimpla niyan. Ani Ismael sa kanya. Salamat. Aniya rito sabay balik ng tingin sa grand staircase, papunta sa ikalawang palapag. You look anxious and nervous. Ano ba yun? Ha? Wala. Hindi lang ako sanay na ibang tao ang nag-aasikaso sa mga bata. Tinikman niya ang mainit na gatas. Nagbabaka sakaling makalma siya nun, ngunit nang hindi yun nangyari ay inilapag niya na muna ang tasa sa center table. Ba't ka pa kasi kumuha ng yaya? Hindi naman yun kailangan. Kaya ko namang asikusuhin ng mga bata, saka kaya na rin naman nilang sarili nila. Medyo independent nga mga yan at talaga maasahan. Kita mo nga, sinubukan nilang dumiskarte ng panggamot ko. Dagdag pa ni Maya. Nang mapansin niya na parang wala sa sariling nakatingin si Ismael sa kanya at hindi naman talaga nakikinig, ay hinampas niya ang braso nito. Ano ba yun? May dumi ba ako sa mukha? Baka matunaw naman ako sa tingin mong yan. Nang tawirin nito ang espasyo sa pagitan nila, ay agad na nanlaki ang mga mata niya. At sa pag-aakalang hahalikan siya ng asawa, ay nagmamadali niyang ipinikit ang mga mata. Nang maramdaman niya ang pagdampi ng daliri ni Ismael sa itaas ng kanyang labi para punasan ang mancha ng gatas na ininom, ay sunod-sunod siyang napamura sa isip sa kahihiyan. Same old you ha? Maamos pa rin pag uminom ng gatas. Buti naman, nandyan pa rin ang Maya na kilala at pamilyar ako. Ani Ismael. Alam mo ba, kung anong kinatatakot ko pagkatapos ko kayo makita ng mga bata? Nablangko ang utak niya sa tanong nito at hindi agad nakaimik. Na baka sa sobrang dami ng ipinagbago mo, mahihirapan akong ilapit ang sarili ko sa'yo. Gusto mong mapalapit sa akin? Bakit? Tanong niya. Anong bakit? Natatawang tanong ni Ismael. Bakit ko naman hindi gugustuhin na mapalapit ulit sa asawa ko? Sa'yo, Maya. Wala kang girlfriend? Naging girlfriend? Ismael, 6 na taon nang lumipas. Lalaki ka. Natutukso. Nalulungkot. Hindi ka rin naman sigurado kung babalik pa ako. Kaya kung nagkaroon ka ng girlfriend o may kasalukuyang karelasyon, ayokong sirain ang kung anong mayroon kayo. Hindi mo na ba ako kilala? Agad na kumunot ang noon ni Maya sa tanong ni Ismael. Kilala? I don't think so. Putol ni Ismael sa sinasabi niya. Ha? Naguguluhang tanong niya. Kung kilala mo ako, ay di dapat alam mo na kahit na kailan. Hinding-hindi ako maghahanap ng babaeng ipapalit sa'yo. I meant every words that I promised in my vow when I married you, Maya. Ikaw lang. Palagi. Kaya makakasigurado kang hindi ako nagkaroon ng iba. Ang mga bata. Sambit niya. Tinatawag ako ng mga bata. Parang hindi naman. Wala akong narinig. Anang lalaki. Tinatawag nila ako. May kailangan yata. Nafe-feel ko mayroon. Mother's instinct. Palusot niya. Talaga ba? O iniiwasan mo lang ako? Ha? Ninenervyos siyang tumawa. Hindi kita iniiwasan, Ismael. Paano pa kita maiiwasan ngayon? Ibinahay mo na ulit ako. Bakit ka ba umalis nun? Maya, ano ba talaga nangyari? Imbis ay tanong ng lalaki. Ang mga bata, pupuntahan ko muna sila. Iwas niya sa sinasabi nito. Sa pagkakataong yun, ay hindi na siya nagpapigil pa sa asawa at may pagmamadaling pumanhik sa second floor. Hawak ang kanyang dibdib na parang sasabog sa lakas ng tibok ng puso, ay inisa-isa niya ang mga saradong pinto. May pangalan ng mga bata ang bawat pinto, ngunit sa pangatlong kwarto na para kay Luke niya nahanap ang mga anak. Mama! Sabik na tawag ni Lily sa kanya. Ibinaba ni Louie ang bedtime storybook na binabasa. Si Luke naman ay agad na bumangon pagkakita sa kanya. Matutulog ka na rin, Mama? Panguusisa ni Luke na tumakbo na papunta sa mga kapatid. Pinauusog ang mga kapatid para magkaroon siya ng space. Oo sana, pero may kailangan pa tayong pag-usapang tatlo. Aniya na nagpatigil sa kanya-kanyang mundo ng tatlo. Nakangusong pumwesto si Luke sa pagitan ng ate at kuya nito. Dadapa na po ba kami? Ani Louie na mauuna na sanang dumapa, ngunit maagap na nahawakan niya para pigilan. Hindi na kailangan. Pero pag inulit niyo pa yun, paluluhurin ko kayong tatlo sa asin. Mama,
Pag pinaluhod mo ba kami sa asin, magiging tuyo kami? Bago matapos si Luke sa sinasabi, ay natakpan na ni Lily at Louie ang bibig ng bunsong kapatid. Nagjo-joke ka pa. Kita mong seryoso si Mama. Mag-sorry ka. Ikaw ang maunang mag-sorry. Bulong ng panganay. Imbis na gawin ang inuutos ng ate, ay nag-flying kiss lang si Luke sa kanya, sabay finger heart na hindi niya na rin napigilang tawanan. Sorry ba yan? Tanong ni Louie sa kapatid. Oo kuya, sorry na yun, saka cute kasi ako. Ako ang pinaka-cute sa ating tatlo, kaya papatawarin na ako ni Mama. May pagbabantang sumitsit si Lily kay Luke, at bago pa ito bumoses, ay gumapang na si Luke papunta sa kanya para humalik sa pisngi at mag-sorry. Sorry po, Mama. Hindi na talaga namin uulitin. Ginawa lang naman namin yun kasi gusto namin na may gamot ka para gumaling ka na. Sa akin po, Mama, doble na sorry. Ako po nagsabi kina Lily at Luke na gawin yun. Ipinahama ko po sila. Ani Louie. Mama, bakit ka po umiyak? Nag-aalala at halos sabay-sabay na tanong ng tatlo. Kung hindi pa nagtanong ang triplets, ay hindi niya mapapansin na umiyak na pala siya. Halika kayo. Aniya sabay malapad na ibinuka ang mga braso. Patawarin niyo rin ang Mama ha. Dahil sa akin namulat agad kayo sa hirap ng buhay. Kung sana hindi ko piniling talikuran ng papa niyo. Mas maaga niyo sanang natamasa ang maginhawang buhay. Hindi na po, he who must not be named si Papa. Pwede na natin siyang pag-usapan, Ma? Gulat na sabi ni Louie. Talaga, Ma? Pwede na? Ang dami ko pong tanong tungkol kay Papa kaso pag tinatanong ka namin, nalulungkot ka at ayaw namin na ganun ka. Kaya naguhulaan na lang po kaming tatlo. May pag-aalangan sa matang sabi ni Lily. Mama, kakilala po ba ni Tito Ismael si Papa? Friend niya po. Kaya niya kami kinupkop habang nasa ospital ka? Tanong naman ni Luke. Luke, hindi mo ba naiisip ang naiisip namin ni Lily? Tanong ni Louie sa bunso. Hindi kuya. Ano bang naiisip niyo ni ate? Share niyo naman sa akin. Hindi ko idadalgal kay Mama, promise. May pag-iingat na tiningnan siya ni Lily at Louie. Tila kinakabahan na isatinig ang kanilang hinala. Kuya, ate, ano ba kasi yun? Mama, hindi na naman nila ako sinasali. Mokmok ni Luke na hindi pinansin ng mga kapatid. Tama po kami, di ba, Ma? Si Tito Ismael. Siya si... Hindi maituloy ni Lily ang sinasabi. Nang tumango siya ay lumiwanag ang mukha nito. Patalo nitong umalis sa kama at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Si Tito Ismael po ang papa namin? Paninigurado ni Louie na tinanguan niya. Mabilis na niyakap siya ni Louie sabay sunod kay Lily para puntahan si Ismael, habang naiwan si Luke sa harap niya. Mapungay ang mata at pinipigilan ang sarili na maluha. Ikaw, hindi mo ba pupuntahan ng papa mo para yakapin din? Pag-uusisa niya sa anak na agad umiling at nagtuyo ng luhang nakatakas sa mga mata. Baka panaginip to, Ma. Ayoko pong maniwala. Kung panaginip lang na may papa na rin ako, kaya ng ibang bata sa Purok 2, hindi po ako makakatigil sa pag-iyak pag nagising na ako. At hindi naman pala totoo na may papa na ako. Pinitik niya ng marahan sa noo ang anak. Ouch, Ma! Okay na ba yan? Naniniwala ka nang hindi ka nananaginip? Tanong niya rito. Imbis na tumahan, ay mas lalo pang humagulhol si Luke na agad niyang inalo. Thank you. Thank you, Papa God. Thank you kasi narinig mo na ang mga prayers ko. At ibinigay mo na sa amin si Papa. Humihikbing sambit ni Luke na nakakulong pa rin sa higpit ng yakap niya. Sorry, Nak. Sorry, inilihim ko sa inyong tungkol sa Papa niyo. Nang babae po ba si Papa tulad ni Mang Bobong, kaya iniwan natin siya gaya ni na Cindy? Tanong ng anak niya. Hindi ako ng babae. Kahit na kailan, hindi ko yung magagawa sa mama niyo. Sabad ni Ismael na nasa pintuan na't hawak sa magkabilang kamay si Lily at Louie.
May dahilan ako kung bakit ko nagawang iwan ng papa niyo. Pero hindi dahil na babae siya tulad ng kapitbahay natin. Paglilinaw niya. Sure akong hindi. Dagdag niya pa. Look, halika. Yakapin mo naman ng papa. Tawag ni Ismael sa bunsong anak. Papa! Papa ko! Humihikbing tawag ni Luke sa ama. May papa na rin ako. Ate, kuya, may papa na tayo. At mayaman na mayaman pa ang papa natin. Sa 6th birthday natin, hindi na pansit canton at cupcake ang handa. Mabibilhan na tayo ng cake, yung totoo at may second floor na cake. Ipinantay ni Ismael kay Luke ang sarili at malambing na hinaplos ang mataba nitong pisngi. Sa 6th birthday nyo, magpapaparty ako at bibilhan ko kayo ng maraming cake. Pwede pong mag-costume. Gusto ko si Spider-Man ako, Papa. Imbis ay sabi ni Luke. Si Sophia the First naman po ako. Sabay-sabay na lumipad ang tingin ng lahat kay Lily na humagikhik. Ayoko pong mag-costume. Pangbata lang yun. Sabi naman ni Lily. Aba, bakit? Hindi ka ba bata? Nakangiti na ngunit nangingilid pa rin ang luhang tanong niya sa anak. Bata pa rin pero hindi na po ako batang-batang mag-isip tulad nilang dalawa. Sige, kung ano ang gusto niyo para sa birthday niyo, yun ang masusunod. Anunsyo ni Ismael. Mas lalo nitong ibinuka ang bisig para pagkasyahin ng triplets. Ikaw rin, lumapit ka dito at yakapin mo rin ako. Please? Paglalambing nito sa kanya. Sabay-sabay na kumalas ang triplets sa higpit ng yakap ng ama ng mga ito, saka siya hinila palapit. Mahal na mahal ko kayo. Bulong ni Ismael habang ang mata ay nakapako sa kanya. Nanatili silang mag-asawa sa kwartong yun para patulugin ang mga bata. Maging si Ismael ay nakatulog na sa kakatapik ng magaan sa likod ng isa sa triplets. Nang mapansin na nakatulog na ang tatlo, ay maingat na tinapik ni Maya si Ismael. Gising na. Mukhang nahihirapan ka rito. Lipat ka na sa kwarto mo. Masikip kasi pag dito ka rin natulog. Aniya sa lalaki. Tara na. Yaya nito na ikinatigil niya. Dito lang ako. Pag kaming apat lang, sakto lang tong laki ng kama. Pero pag 5 tayo, masikip. Lalo na't malikot pa man din ang mga to. Hindi pa nakasasagot ang lalaki ay bumangon na rin siya mula sa kama at lumapit dito. Hinila niya ang pull-out bed at nilagyan niya ng unan. Napagtanto niya na kailangan niya ring suklian ang effort ni Ismael na makipag-reconnect sa kanya bilang asawa at hindi niya dapat ito pinahihirapan, lalo na't siya naman ang may atraso rito. Bumaba ka na dyan, dito na tayo matulog at masikip kung 5 tayo dyan. Aniya matapos mahiga sa pull-out bed. Really? A pill between us? Nanguuyam na sabi ng lalaki sabay hawak sa unan na inilagay niya sa kanyang tabi. Nabibilisan ka ba? Am I making things awkward? Hindi ka komportable. Sorry, hindi ko naisip na baka ganun ang nararamdaman mo. Hindi ko intensyon na ipilit ang sarili ko, Maya. It's just that I miss you so much. At hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka na. Kaya hanggat maaari gusto kong nahahawakan ka. Kayo. Kapag hawak ko kayo, saka lang ako hindi nahihirapang maniwala na kasama ko na ulit kayo. Dagdag pa ng lalaki. Inalis niya ang unan na inilagay sa pagitan nila ni Ismael, saka ginawang unan ang braso ng lalaki. Miss na din kita. Sa loob ng 6 na taon, walang araw na lumipas na hindi sumagi sa isip kong bumalik na sa piling mo, mahal. Bakit hindi mo ginawa? Mahinang tanong nito. Natakot ako. Amin niya rito. Iniwan kita ng walang dahilan. Biglang tumagilid si Ismael dahilan para lalong maglapit ang mukha nila. Imposibleng walang dahilan. Alam kong mayroon at mabigat ang dahilan mong yun. Anito. Nang bumangon si Maya para maupo, ay agad siyang ginaya ng lalaki. Habang nag-iipon siya ng lakas ng loob para aminin ang katotohanan, ay nag-ring ang phone nito at nakita niyang si Grace ang tumatawag. Dinecline ni Ismael ang tawag saka pinatay ang cellphone bago bumaling sa kanya. Bigla ay nakaramdam siya ng takot nang mabasa ang pangalang Romistro sa cellphone ni Ismael.
Maya, bakit? Anong nangyari ha? May ugnayan pa rin kay ni Grace? Kabadong tanong niya. We're good friends. Pero yun lang yun. Alam ni Grace na kahit na kailan ay wala siyang pag-asa sa akin. Kaya hindi niya na rin ipinilit na magkaroon kami ng iba pang relasyon bukod sa pagiging magkaibigan. Hindi siya makaimik. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang alam lang niya ay hindi pa rin niya maiwasang matakot na parte pa rin pala ng buhay nito ang babae. Maya, wag mo sabihin na threaten ka kay Grace. Alam kong siya ang gusto ng mama at papa. Pero di ba alam mo rin naman na kahit kailan, hindi ko siya papatulan. Dahil ikaw lang ang gusto ko. Si Grace ang dahilan kung bakit kita iniwan, Ismael. Umawang ang labi ni Ismael. Naguguluhan itong tumingin sa kanya. Si Grace? Bakit? Anong ginawa niya? Anong sinabi ni Grace para iwan mo ko? Dahil hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag, ay tuluyan siyang tumayo sa bayhubadang t-shirt na suot at dahan-dahang tumalikod kay Ismael. Gulat na suminghap si Ismael nang makita ang iba't ibang laki ng peklat sa likod niya. Si Grace ang gumawa nito sa'yo? Bakas sa mukha ng lalaki ang galit at pag-alala. Noong araw ng birthday mo, na magkikita dapat tayo para mag-dinner sa labas. Sa araw na plano kong sabihin sa'yo na buntis ako. Ipinakidnap ako ni Grace. Pinahirapan niya ako ng sobra. Halos mawalan na ako ng pag-asa makakatakas pa ako. Nung nakatakas ako, maniwala ka. Sinubukan kong bumalik sa'yo. Kaya lang nakita kong kasama ka ni Grace sa bahay. Inalok niya sa pagkawala ko. Natakot ako, Ismael. Natakot ako na kapag bumalik ako sa'yo, gagawa siya ng paraan para tuluyan akong iligpit. Ginusto kong magsumbong sa pulis. Magsumbong sa'yo. Pero alam kong sa estado mo noon at kapangyarihan ng pamilya ni Grace, hindi mo ako mapoprotektahan. At ang otoridad, hawak yun ng mga Sanchez dahil senador pa noon ang papa niya. Kaya pinili ko na lang na magpakalayo-layo at pilit kang kalimutan. Nangingilid ang mga luhang nilapitan siya ng asawa at niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko alam. Wala akong kaalam-alam na ganun palang sinapit mo sa kamay niya. Anito, magbabayad si Grace sa ginawa niya. Igaganti kita. Sisirain ko sila, Maya. Pagbabayaran nilang lahat ang ginawa nila sa'yo. Dagdag pa nito. Nagangat siya ng tingin, sinapo ang magkabilang pisngin ng lalaki at pilit na tinuyo ang mga luhang dumadaloy sa pisngin nito. I'm sorry. I'm sorry if I wasn't powerful enough to protect and keep you safe. Kaya kinakailangan mo pang lumayo noon. Pero iba na ngayon, mahal. May sarili na akong pangalan, pera at koneksyon. Kayang-kaya ko na kayong proteksyonan ng mga bata. Sisiguraduhin ko na hindi na mauulit pa ang nangyari sa iyo noon. Pangako ni Ismael sa kanya. Gusto ko makulong si Grace, Ismael. Mawawala lang ang takot ko pag alam kong nasa kulungan na siya. Sabi naman niya rito. Ipapakulong ko siya. Hindi lang siya, pati na rin ang ama niyang malamang tumulong sa kanya para magawa ang ganung bagay. Sunod-sunod na tumango si Maya. Napahagulhol na lang siya nang sa wakas ay nasabi na niya sa asawa ang ilang taong dahilan ng mga bangungot niya. Umiiyak siya ngayon, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa relief na ngayon ay hindi na siya mag-isa at mayroon nang poprotekta sa kanya. Patawad, patawad. Alo ng lalaki sa kanya. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Ako patawarin mo dahil hindi ako nagtiwalang kaya mo akong protektahan noon. Tiwala ka na naman ngayon na hindi ko kayo pababayaan ng mga bata, di ba? Oo, at alam kong hindi. Bakit? Kasi kailangan kong magtiwala ka sa akin, Maya. Ipakukulong ko si Grace, gaya ng ipinangako ko. Ngunit hindi yun magiging madali at hindi rin agaran. Anong pinaplano mo? Pag-uusisa ni Maya. Nabalitaan mo ba ang aksidenteng nangyari sa building na itinayo ng Sanchez Construction 2 years ago? Imbis ay tanong ni Ismael. Oo, hindi pa lampas 50 construction worker ang namatay dahil sa pagguhuron? Sagot naman niya. Oo,
At mula nang mangyari ang aksidenteng yun, nahihirapan na makakuha ng construction project ang kumpanya ng pamilya ni Grace. Lobo na rin ang utang nila sa bangko at karamihan sa mga property nila nakasanla na. Bankrupt na ang mga Sanchez? Gulat na gulat niyang tanong. Ang tanging pinanghahawakan na lang ng mga Sanchez ay ang papalapit na eleksyon. Pag natalo si Enrique sa senatorial election, katapusan na ng buong pamilya nila. At para mangyari yun, kailangan kong makahanap ng ebidensya na sangkot siya sa iba't ibang korupsyon at anomalya. Ayoko. Delikado, Ismael. Paano kung balikan ka ng mga Sanchez? Baka ikaw naman ang ipapatay nila. Pigil niya sa asawa. Kaya ko nang kalabanin ng mga Sanchez, Maya. May paniniguradong ngumiti si Ismael sa kanya. Ako na ang bahala sa lahat. Huwag ka nang mag-alala at matakot, mahal. Panoorin mo na lang kung paano ko pababagsakin ng mga taong yun. Basta mag-iingat ka rin, Ismael. Mas importante pa rin sa akin ang kaligtasan mo kaysa ang maipaghiganti ako sa ginawa ni Grace. Walang mangyayari sa akin, Maya. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Pangako. Ilang segundo rin na namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit maya-maya pa ay isusuot na dapat ni Ismael sa kanyang t-shirt nang marahan siyang umiling. Mapupungay ang matang napunta ang tingin niya sa laylayan ng t-shirt nito at may kaba sa dibdib na dahan-dahan niyang inangat. Sigurado ka bang gusto mong gawin natin ang bagay na to? Tanong ng lalaki. Hindi siya sumagot at sa halip ay tuluyan ang hinubad ang t-shirt na suot ni Ismael. Sabay hila rito palabas ang silid ng mga bata at pumasok sa katabing kwarto nun kung saan sila magkakaroon ng privacy. Mahal kita, alam mo ba yun? Tanong niya rito matapos itong kintalan ng halik sa labi. Alam ko. Kaya nga hinding-hindi ko pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan na sinabi mo. Kasi alam kong sa sobrang pagmamahal mo sa akin, hindi mo magagawa ang mga bagay na yun. Salamat sa paghihintay, sa pagmamahal at dahil din hindi mo ako pinalitan. Naputol ng impit na sigaw ang mga sinasabi ni Maya nang walang pasabing itinulak siya nito ng marahan patungo sa kama. Kailangan kita. Kailangan. Nahihirapang sabi ni Ismael bago inangkin ang labi niya. Pabalikwas sa bumangon si Maya kinabukasan nang marinig ang sabay-sabay na pagtawag sa kanya ng triplets habang kinakalabog ang saradong pinto ng kwarto. Mama! 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 7 pa lang ah. Ang aga naman nilang nagising. Reklamo ni Maya. Oh yeah, I forgot to tell you. Inaral ko ang mga bata sa kindergarten. It's their first week. Ani Ismael sa kanyang tabi. Inihabol ko nga lang kasi tapos na talaga ang enrollment. At hindi mo man lang sinabi. Alam mo naman palang first week kayo ng mga anak natin. Sana man lang binanggit mo. Ouch! Agad na tinikom ni Maya ang bibig at nagmura sa isip nang matigilan dala ng sakit na nararamdaman sa buong katawan. Ako na ang bahalang maghatid sa kanila sa school. Dito ka na muna. Magbabad ka sa warm bath. Imbis ay sabi ng dahilan kung bakit masakit ang kaniyang katawan. Hanapin pa rin ako ng mga yun. Giit niya. Magdadahilan na lang ako. Para sa'yo, unless gusto mong usisayin kanilang tatlo kung ba't ika-ika kang lumakad. Malakas lang na humalakhak ang lalaki nang sunod-sunod niya itong hinampas ng unan. Warm bath, wife. Mababawasan na ng pananakit ang katawan mo. Sasabihin ko na lang din sa mga bata na sa pagsundo ka sa kanila na lang sasama. Kasi may iniinda ka pa. Ismael? What? Totoo naman ah. Gusto mo bang magsinungaling ako sa mga anak ko? Mga asar ka pa. Hindi na po. Humagikik ito sabay nakaw ng halik sa kanya. Gusto mo bang buhatin kita papunta sa bathroom? Malayo-layo rin yon galing dyan sa kama. Nang tingnan niya ito ng masama ay itinaas nito ang kamay sa ere, saka paatras na lumabas mula sa kwarto. Mag-iisang oras ding ibinabad ni Maya ang sarili sa maligamgam na tubig. Bagaman masakit pa rin ang katawan pag ahon sa tub, ay mas okay naman ang pakaramdam niya kaysa kanina. Ang bango mo naman, Mrs. Delgado. Anang asawa niyang kapapasok lang sa kwarto. Naihatid mo na mga bata? Opo. Nasa loob lang din naman nitong subdivision yung kindergarten school na pinag-enrollan ko sa kanila. Wala pang 5 minuto ang layo. Anito.
Maligo ka na, baka malit ka pa. Hindi ako papasok sa opisina. Nagsabi na ako kay Ami na mag-work from home muna ako. At pupunta na lang doon kung sakaling may emergency o kailangan talaga ako. At pwede bang wag mo akong tingnan ng ganyan? Bakit? Wala naman akong ginagawa. Maang-maangan ni Maya. Para kasing ginajudge mo ako sa hindi ko pagpasok sa opisina. Hindi tanggi niya. Totoo? Tanong nito. Parang hindi pa rin naniniwala sa kanya. Oo nga, Ismael. Bakit naman kita i-judge? Gusto rin kitang makasama. Kung pwede mo lang akong ikabit sa sarili mo, papayag ako. Dagdag pangungumbinsi niya sa asawa. Suot ang pilyong ngiti sa labi ay lumapit si Ismael at yumakap sa kanyang likuran. Huwag mo akong binibigyan ng ganyang idea. Baka mamaya ikabit ko nga talaga kayo ng mga bata sa katawan ko. Nasa ganun silang tagpo nang may kumatok sa pinto. Pasok, ani Ismael. Sir? May kasambahay, Ismael. Bulong ni Maya sa asawang ayaw pa ring bumitaw kahit na anong wagwag niya rito. Sir, may mga dumating na lalaki. Sabi ng kasambahay. Don't worry. Dagdag na security lang natin ang mga dumating na yon. Anito, pag-alis ng kasambahay ay binalingan siya. I requested for more bodyguards. Bibigyan ko rin ng bodyguards sa mga bata. At ganun din sa'yo. On top of adding more security guard around the state. Hindi ba masyado namang OA ang ganong karaming security? Tapos sa mga bata, baka imbis na maramdaman nilang safe sila, lalo lang silang matakot kasi hindi naman sila sanay sa ganon. Nakangiwing sabi niya sa asawa. Those bodyguards are trained to be discreet, Maya. Hindi naman sila bubuntot sa inyo ng mga bata, but will always be around to make sure that all of you are safe. At kahit na ipakiusap mo pa, hindi ko alisin ng mga bodyguard niyo. Pinal na sabi ng lalaki. Wala naman akong planong kontrahin ka tungkol sa bagay na to. Natanong ko lang. Halika na, let's meet them. Yaya ni Ismael sabay hila sa kanya, pababa sa first floor. Habang tumatagal ay nasanay na rin si Maya sa higpit ng seguridad sa mansyon. At gaya ng pangako ni Ismael, ay hindi rin talaga napansin ng triplets na parating may nakabantay sa mga ito. Sa tuwing lalabas sila ng bahay, tulad ng mga sandaling yun. Ma, unahin natin ng book na gusto ko ha. Ani Louie sa kanya. Yung jellycat ko muna. Baka mamaya maubos na ang color na gusto ko eh. Ani Lily. Ma, di ba yung libro ko muna? Kasi ako naman ang nagyaya sa isa mall. Pangungulit ni Louie. Yung sakin muna, Louie. Mas matagal ko na kayong sinabi na gusto ko yun. Nabisi lang si Mama ron sa pag-guarding niya. Saka, hello, ako kaya yung pinakamatanda sa ating tatlo. Kaya ako dapat ang mauuna. Sa kalagitnaan ng pagdidiskusyonan ni Lily at Louie, ay sinipat ni Maya ang bunsong tahimik at pangiti-ngiti lang habang ang matay nakapako sa iPad. Look. Ha? Po? Wala ka bang gustong ipabili sa mo? Wala, Mama, pero di ba sa office ni Papa tayo pagkatapos magmo? Oo, bakit? Punong-puno ng pagsususpetsya ang tanong niya. Wala lang, namimiss ko lang si Papa. Gusto ko lang po siyang agad makita. Kahit pipilitin mo lang talagang si Papa na bilhan ka ng drone na nakita mo kay Alex. Sabi ni Lily. Ate, shh! Saway rito ni Luke. Hindi ba mahal yun sabi ni Alex? Sabi naman ni Louie. May $100 million naman si Papa kaya mabibili niya yun sa akin. Giit ni Luke. Luke, Mama, i-share ko naman po kay Kuya Louie yung drone. Saka pangarap ko po kasing maging piloto. Kaya lang, baby pa ako kaya drone na lang muna. Bawal pa ako sa big airplanes. Bakit ako nasali? Kunot ang noong tanong ni Louie. Kuya naman, akala ko ba love mo ako? Kung love mo ako, ba't di mo ako kampihan? Wala nga ako sinasabi sa mga books na itinatambak mo sa kwarto natin. Tapos sa akin marami ka sinasabi. Sinarado ni Louie ang librong binabasa at nakapagtitigan sa kanya sa rearview mirror. Please, ibigay niyo na po yung drone na gusto niya para hindi niya na ako guluhin. O Mama, kapi na sa akin si Kuya Louie. 2 na ang boto kaya oo na po yun, di ba? Ani Luke sa kanya. Habang hinihintay ni Luke ang desisyon niya, ay sumenyas din ito kay Lily.
Sa pagtutulungan ng tatlo ay wala na siyang nagawa kung hindi ang pumayag na bumili ng drone, kapalit ng pagsali ni Luke sa performance para sa anniversary ng kanilang school. Papalubog ng araw ng marating ni Maya ang opisina ng Delgado Aviation. Banned? What do you mean I am banned from this building? Hindi mo ba ako kilala? I am Grace Sanchez. I am the CEO's friend. Kailangan ko siyang makausap. Rinig niyang sigaw ng babaeng hinaharang ng security. Habang tinatanong ni Maya kung sino ba ang babaeng yun, ay biglang tumakbo si Luke. Luke, sandali lang! Mabilis sa sinundan niya ang bunsong anak na nabangga ang nagwawalang babae matapos itong talikuran ng security na nagtaboy rito. Wisit naman talaga. Bakit ba kasi may mga batang tumatakbo rito? Hindi naman to playground. Sabay na nanlaki ang mga mata nila ni Grace nang makita ang isa't isa. I was right. Something's up at ikaw ang something na yon. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko na naman matsyempohan si Ismael. Bulyaw sa kanya ni Grace. Bumaba sa triplets ang tingin nito dahilan para mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa mga anak. Mama, kilala mo ba yung masungit na yan? Tanong ni Luke sa kanya. Huwag mo sabihin kaibigan mo yan, ang bait-bait mo, tough siya. Naputo lang sinasabi ni Louie dahil gigil na hinawakan ito ni Grace sa braso. At ako ano, ha? Bitiwan mo ang anak ko! Malakas na tinulak ni Maya si Grace at hinila ang mga bata papunta sa likuran niya. Talagang bumalik ka pa? Bakit? Ubus na ba ang takot mo sa akin? Gusto mo bang ipaalala ko ulit sa'yo ang mga kaya kong gawin? Namilog sa gulat ang mata ni Grace nang mahigpit itong hawakan sa braso ng kadarating lang na si Ismael. Subukan mong galawin ulit maski hibla lang ng buhok ni Maya o kahit sino sa mga anak ko. At sa akin ka mananagot. Pabalang na binitawan ni Ismael si Grace at malalaki ang hakbang na lumapit sa kanilang mag-iina. Ismael, teka lang naman. Magpapaliwanag ako. What I said, yung narinig mo, wala lang yun. Si Maya naman kasi ang nauna eh. Itinulak niya ako. Pagsisinungaling ng bruha. Huwag mo nang bilugin pa ang ulo ko, Grace. Alam ko nang ginawa mo. Ikaw rin ang salarin kung bakit nawala si Maya. Lies! Kung ano man ang sinabi ng babaeng yan sa'yo, puro yung kasinungalingan. Can't you see? This is really what you wanted to happen. Gusto niyang magalit ka sa akin para hindi mo na ako kaibiganin. Kasi natatakot siyang... Natatakot siyang ano? Natatakot ang asawa ko na baka mahumaling ako sa'yo? Grace, baka nakakalimutan mo. 6 na taong wala si Maya sa buhay ko. Kung plano kong ipalit ka sa kanya, noon pa sana yun nangyari. Pambabara rito ng asawa niya. Nang magaring ang phone ni Grace ay bumaba sa bag nito ang tingin ni Ismael. If I were you, I'd answer that call and call the best lawyer you can find. You came here for my help after what happened to your father, right? Guess what? Ako ang nagbukas ng pinto ng impyernong pupuntahan yung mag-ama, kaya wala kang mapapala sa akin. Pagtalikod kay Grace ay binuhat ni Ismael sina Lily at Luke, habang si Louie ay hawak lang niya. Papa, sino pa yun? Ba't niya inaaway si Mama? Tanong ni Lily sa ama. Oo nga pa, parang ang bad-bad niya. Pwede ba natin siya isumbong sa pulis? Dagdag na tanong ni Luke. Habang inuusisa ng panganay at bunso si Ismael, si Louie naman ay pinapainom siya ng tubig. Salamat, anak. Mama, okay ka lang? Huwag ka mag-alala, ma. Kapag nakalapit siya ulit sa iyo, ipapakagat ko siya kay Luke. Nilingon ni Maya at Louie si Luke na ipinakita ang ngipin nito. Sinampol pa nito kung paano nito kakagatin si Grace. Ikaw naman, kuya. Gawin ba namang aso ang bunso? Aniya habang inaayos ang buhok ni Louie. Natatakot ba kayo sa kanya? Tanong niya. Hindi po. Dumating naman agad si Papa para ipagtanggol tayo. Sagot ni Lily. Sino po ba kasi yun, ma? Pa? Tanong ni Louie. Hindi na yan importante. Sagot naman niya. Ang mahalaga, hindi na tayo magugulo na mangkukulam na yun. Mangkukulam po siya? Kaya pala ganun ang ugali. Tapos ikaw ba, mama? Ang bidang prinsesa kaya inaaway ka niya? Ani Lily. Parang ganun na nga, Lily. Sagot naman ang ama nito. Mahinang hinampas niya sa braso si Ismael. Ikaw, kung ano-ano tinuturo mo sa mga bata, ha? Agad niyang tinikom ang bibig
Nang walang pasabing inilapit ng lalaki ang labi sa noo niya. I'm glad that you're safe. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari na namang masama sa iyo. Sa inyo. Bulong nito matapos idikit ang noo nito sa kanya. Paglaki ko, gusto ko rin ng ganyan, nang katulad ng kay Mama. I want to be somebody's princess too, Papa. Singit ni Lily. Papa, pwedeng ikaw na lang ang maghanap ng Prince Charming ko? Hell no! Exaggerated na sagot ng ama. Muli niyang tinapik ang braso ng lalaki upang sawayin ito. No, hindi pwede. Hindi pa pwede. Magsisix ka pa lang, Lily. Bata pa. Hindi ka pa pwedeng maging prinsesa ng iba. Mas kalmado nang sabi ni Ismael. Prinsesa ba yung Papa? Ang sungit-sungit din kaya ni ate. Team Witch din yata yan. Bago mahila ng pikon na si Lily ang buhok ng nangasar na si Luke, ay sabay na nilang mag-asawang nailayo ang dalawa mula sa isa't isa. Paanong di ka susungitan ng ate Lily mo? Parati mo siyang inaasar. Aniya kay Luke. Ah, ganun. Team Witch pala ha. Sige. As witch ako na magsasabi sa iyo ng katotohanan. Katotohanan na hindi ka naman talaga anak ni Mama at Papa. Ampun ka lang. Nakita ka lang ni Mama sa basurahan nung pauwi kami galing sa ospital. Hindi! Anak ako ni Mama! Giit ni Luke. Nang kumurba pababa ang labi ni Luke, ay agad niya itong inalo. Baby, stop crying. Hindi yun totoo. Inaasar ka lang ng ate mo. Paano ka naman magiging ampon? Kamukha mo ang Kuya Louie mo. Kamukha niyo akong dalawa. Pangaalo na rin ni Ismael sa anak nila. Huwag kang maniwala. Kino-comfort ka lang nila. Lily? May warning sa tonong tawag ni Maya sa panganay. Tama na yan. Siya naman po ang nauna mo. Tas iiyak. Nakangusong tugon ng maldita. Tama na sabi. Magbati na kayong dalawa. Maghag na. Sabi naman ni Ismael. Sisinok-sinok na lumapit si Luke kay Lily. At si Lily naman ay agad na niyakap ang nakababatang kapatid. Sorry na. Ikaw kasi magsisimula ka tapos pikon ka rin naman at iiyak-iyak. Dinadaya mo kami lagi ni Louie. Dinadaan mo sa iyak. Nang maramdaman ni Maya na tinitingnan siya ni Ismael, ay nginisiyan niya ito. Welcome sa buhay ng magulang na may triplets na anak. Aniya. And I wouldn't want to have it any other way, Maya. Imbis ay sagot ng lalaki. Habang abalan na naman ang mga triplets sa pagdidiskusyonan, ay sinamantala yun ni Ismael para halikan siya. Kung wala lang doon ang mga anak nila, ay sigurado siya na hindi lang simpleng paghalikan ang ginagawa nila. Nang makauwi at matapos ang hapunan ay si Ismael na ang nag-asikaso sa triplets sa pagtulog at pinagpahinga na agad siya. Alam nitong gulat pa rin siya sa bigla nilang pagtatagpo ni Grace. May kailangan tayong pag-usapan. Ani Ismael pagpasok nito sa kwarto nila. Tungkol saan? Ismael, parang ang seryoso mo naman. Kinakabahan ako. Don't be. Ano ba kasi yun? Dumating na ang passport niyo ng mga bata. Naibook ko na rin kayo ng flight at pati ang pagtatransfer ng mga bata ng school ay naayos ko na. Teka, isa-isa lang. Passport? Flight? Papunta saan? Naguguluhang tanong niya. Sa Switzerland. Anang lalaki. Nasampahan na ng abogado ko ng patong-patong na kaso si Grace para sa krimen na ginawa niya sa'yo at sa iba pang kinasangkutan niyang krimen. Naaresto na siya, pero ang papa niya na hinahabol na rin para sa patong-patong na graft and corruption case. Nakatakas. Sinasabi mo bang baka hindi na kami safe dito? Natatakot niyang tanong sa asawa. Safe pa rin naman, kaya lang, mas masisigurado ko ang kaligtasan niyong apat kung nasa ibang bansa kayo. Bukod kasi sa mga kaso kay Enrique Sanchez, wala na rin sa kanya ang construction company niya. Nakuha ko na. Ako na ang bagong CEO at inalis na siya ng board members sa kumpanya. Enrique Singre desperate. Tinalikuran na rin siya ng mga kaibigan niya. He can't do anything but run. But still, I'm scared. He has nothing to lose now. Baka mamaya, siya na mismo ang magtangka sa buhay natin kaysa kumuha pa ng ibang tao. Tanong ni Maya. Marahang tumango ang asawa niya. Naiintindihan ko. Ako na rin ang bahalang magpaliwanag sa triplets.
Aniya sa kaniyakap si Ismael. Jaboldan, mahal. Alam kong hindi madali ang nagawin ang lahat ng ito sa loob lang ng 2 buwan. Sisiguraduhin kong hindi na malulusutan pa ni Grace sa mga kaso niya, pati na rin ni Enrique. Pagkatapos nun, ako mismo ang susundo sa inyo ng mga bata sa Switzerland. Tugon ng lalaki. Hihintayin ka namin, mahal, pero mangako ka mag-iingat ka rito. O kaya sumama ka na lang sa amin. Hindi pwede, mahal. Kinabukasan ay nagtungo na sina Maya sa airport para sa flight nila. Ihahatid sila ni Ismael sa Switzerland at pagkatapos mag-settle roon, ay babalik na rin ito ng Pilipinas. Dahil marami raw itong kailangang asikasuhin. Private jet? Sa'yo yan? Tanong ni Maya sa asawang paglabas nila mula sa kotse. Sa pamilya natin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang big shot ka na. Don't praise it like that. Natatawang sabi ni Ismael sabay halik sa kanya. I still can't believe it. I'm married to a smoking hot billionaire. Lord, ko anong klaseng pagsasakripisyo man ang ginawa ko nung past life ko na nag-udyok sa iyong ibigay sa akin si Ismael. Willing po ulit akong ulitin ang pagsasakripisyong yun. Basta ba si Ismael pa rin ang ipaparas niya sa akin sa susunod naming buhay? Pabirong sabi niya habang magkasiklop ang mga kamay. Silly. Natatawang sabi ng asawa niya, saka sinilip ang kanilang mga anak. Atin to? As in? Si Louie na madalas ay walang pakialam sa material na bagay, ay manghang-mangharing tinatanaw ang private jet. Diba, sabi ko sa inyo, mas mayaman ang papa natin kaysa sa papa ni Alex. Yung papa natin mas maraming milyon-milyon dollars. Ani Luke. Pa, pwede na po ba kaming umakyat? Tanong ni Lily, ngunit naunahan na ito ni Luke papasok sa private jet. Susunod na rin sana sila sa loob, nang marinig nila ang takot na tinig ni Luke. Agad na inilagay ni Maya sina Lily at Louie sa kanyang likuran. Pinalibutan sila ng bodyguard at pilit na ibinalik sa sasakyan para madala sa ligtas na lugar. Ngunit hindi magawa ni Maya na umalis basta-basta habang nasa panganib ang kanyang bunso. Ang kanyang asawa ang nagpunta kay Luke at hindi niya mawari kung ano ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Gusto na niyang himatayin, ngunit may 2 bata pa siyang kailangang protektahan. Mrs. Delgado, hindi kayo pwedeng bumaba. Anang isa sa mga bodyguards. Mama, anong nangyayari? Bakit may mga nakalabas silang baril? At si Luke, nasa si Luke? Ba't siya sumigaw? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Louie. Imbis na sumagot ay hinalikan niya lang ang 2 at ipinahawak sa mga ito ang rosaryong kinuha niya sa bulsa ng jacket na suot. Natatakot kami, Mama. Huwag mo kaming iwan, please. Dito ka lang. Paano kung may gawin din sa'yo, mga bad guy? Ani Lily. Labag man sa loob, pinili na lang din ni Maya na samahan ang 2 anak, papunta sa hotel kung saan sila mas safe. Mama, nasaan na sina Papa at Luke? Bakit wala pa sila? Hindi pa po ba sila natutulungan ng mga pulis? Tanong ni Louie. May nangyari po bang masama kay Luke? Umiiyak na tanong ni Lily. Wala! Nang mapagtanto na hindi sinasadya niyang nasigawan si Lily, ay pilit na kinalma niyang sarili, sabay yakap sa 2 bata. Ligtas si Luke at ang papa niyo. Hindi hahayaan ng papa niyo na masaktan si Luke, at hindi rin hahayaan ng Diyos na may mangyari sa kanila. Humihikbing tumango ang 2 bata. Sa kalagitnaan ng pagdarasal ni Maya ay bumukas ang pinto. Dala ng trauma sa mga nangyari ay otomatiko niyang hinawakan sina Lily at Louie, na binitawan niya rin nang marinig niya ang pamilyar na paghikbi. Si Luke, ang kapatid niyo. Nandito na ang kapatid niyo. Mama, si Papa! Pikit ang mga mata at walang humpay ang tulo ng luhang sumbong ni Luke. Pinaril ni Papa yung bad guy para makuha ako, Tapos binaril din ng bad guy si Papa. Puro dugo si Papa. Hindi ko na po alam ang sunod na nangyari kasi kinuha na ako ng mga kuyang pulis at dinala rito. Binuhat ni Maya si Luke. Marahan niyang hinaplos ang likod nito habang inaabangan ang pulis na kasama ni Luke na sabihin ang lagi ng asawa niya. Napatay ng kapulisan ng suspect at si Mr. Ismael Delgado na isugod na sa hospital at kasalukuyang inooperahan.
Yun ang sabi ng isa sa mga bodyguards nila. Pupuntahan natin ang papa niyo. Huwag na kayong umiyak. Magiging okay rin siya. Mag-pray lang tayo. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Naging matagumpay ang operasyon ni Ismael at maayos na naialis ang bala sa katawan nito. Ngunit isang araw na ang nakalilipas mula nang matapos ang operasyon ay hindi pa rin ito nagigising. Mama? Bago harapin ang mga anak na kadarating lang ulit sa hospital, ay pinunasan muna ni Maya ang luha sa pisngi. Mama, ang mata mo po. Ani Louie. Okay lang ako, anak. Kulang lang ako sa tulog kaya namumula pa ng ganito ang mata ko. Dahil din po ba sa puyat kaya namumula ang ilong mo? Tanong ni Lily. Hindi pa rin po ba nagigising si Papa? Marami po ba siyang panaginip kaya hindi pa siya nagigising? Tanong din ni Luke. Oo, Luke. Pero pag naubos ng panaginip ni Papa, magigising na siya, di ba? Hindi po siya matutulog na matagal kasi hindi naman siya si Sleeping Beauty. Kasi babae po si Sleeping Beauty at si Papa, hindi babae. Pagod na pagod man at ang puso ay punong-puno ng pag-aalala dahil sa kalagayan ng asawa ay hindi pa rin niya napigilan ang mahinang matawa, gawa ng hirit ni Luke. Hinawakan ni Louie ang kamay niya. Kami po muna magbabantay kay Papa, Ma. Matulog ka muna. Kapag nagising na si Papa, gigisingin ka rin namin. Sabi nito. Mama, gising na! Gising na po, Mama! Mama! Sigaw ni Luke. Mabilis niyang nilapitan si Ismael na parang wala pa sa sarili at nag-a-adjust pa sa liwanag ng kwarto. Si Luke. Nasaan si Luke? Tanong agad ng kaniyang asawa. Present, Papa. Okay na okay po. Walang sugat. Medyo nagugutong lang po kasi hindi ako nakakain na maayos. At nag-apura po si ate na pumunta rito. Paberong hinila ni Lily ang buhok ni Luke. Payag na po akong prinsesa niyo po habang buhay. Basta magpagaling na po kayo para makauwi na kayo sa bahay. Miss na miss ka naman namin, Papa. Saka si Mama, iyak po siya ng iyak. Kasi hindi ka pa gumigising. Ani Lily sa ama. Opo, Papa. Buti nga hindi bumaha ng iyak ni Mama rito. Singit ni Luke. Nang paningkitan ni Maya ang mga anak, ay tinawanan lang siya ng mga ito at hindi masyadong sineryoso. Huwag ka muna magkikilos, Ismael. Baka bumukay ang tahi mo. Natataranta niyang sabi sa asawa nang makitang pilit itong umuupo. Come here, Maya. Imbis ay tawag nito sa kanya. Totoo bang sinasabi ng mga bata na marami kang iniyak? Hindi siya kumibo. Kinigat niya na lang ang pangibabang labi, pagkat nagbabadya na namang tumulo ang luha niya. Kids, your mama is crying. Dapat may gawin ako para hindi na siya umiyak. Kiss mo siya, Papa. Pag umiiyak kaming tatlo, kinikis kami ni Mama tapos hindi na po kami umiiyak. Question ni Louie. Really? And it works every single time? Opo! Come here, Maya, and let me kiss you. Para tumigil ka na sa pag-iyak at para bumilis ang pagaling ko. Mahal, itigil mo nga. Nandiyan ang mga bata. Nang tumalikod ang tatlo para bigyan sila ng privacy, ay sinamantala yun ni Ismael para malalim siyang halikan. Tapos na, sabi niya kay Ismael. Ang sabi ng abogado natin, sa dami ng kasong kinasasangkutan ni Grace na may kinalaman sa stock manipulation at iba pang white-collar crime. Abutin ng 10 taon o higit pa bago siya makalabas mula sa kulungan. At si Enrique, napatay siya ng kapulisan pagkatapos kanyang barilin. Tapos na, Ismael. Ligtas na tayo. Wala namang gugulo pa sa atin kahit na kailan. Aniya saka maingat na niyakap ito. Ilang segundo pa't nakiyakap na rin ang mga anak nila. Ngayong kompleto na sila at nasa kulungan na si Grace, ay payapa na silang muling magsimula. Paglipas ng 6 na buwan ay muling pinakasalan ni Ismael si Maya, habang ang triplets naman ay nakagraduate na mula sa kindergarten at grade 1 na sa susunod na pasukan. Ngayong araw ay follow-up check-up ni Maya. Buntis siyang muli, at sa pagkakataong yun ay nasa tabi na niya si Ismael upang alagaan siya at ang kanyang dinadala. You're having twins, Mr. and Mrs. Delgado. Congratulations! Saad ng doktor. Twins?
Twins na naman? Pagkatapos mo ako mabuntis ng triplets, kambal naman ngayon? Maingat na hinawakan ni Ismael ang kamay niyang nakabusangot dito. Mahal, please, bitawan mo muna ang buhok ko. Saka mo na lang ako kalbuhin pag manganganak ka na. Pakiusap nito sa kanya. Last na to, Ismael. Last mo na to. Hindi na, ayoko na. Magpa-vasectomy ka na. Mamaya, quadruplets naman na mabuo pag nabuntis ako. At kayang-kayang ang suportahan ng yaman mo ang sandamakmak na anak. Hindi ko naman nakaya na umiri pa ng umiri. Natatawang lumapit si Ismael sa kanya para halikan siya sa noo at sa labi. Last na to. Magpapa-vasectomy na ako para wala lang sunod sa kambal. Promise? Promise, mahal. I love you so much. Thank you for carrying and giving birth to amazing children, Maya. Kayo na mga bata ang buhay ko. Isang beses pang hinalikan ni Maya si Ismael bago niya hinaplos ang tiyan niya. Samahan mo ako sa delivery room, ha? Kahit na nakapanganak na ako ng triplet, kinakabahan at natatakot pa rin ako, Ismael. May paglalambing na hinalikan ni Ismael ang palad niya. Kasama ako, Maya. Sasamahan kita sa panganganak mo at hahayaan kitang kalbuhin ako sa araw na yun, habang mahigpit kong hawak ang kamay mo. Parehong babae ang kambal na ipinanganak ni Maya paglipas ng 4 na buwan. Pinangalanan nila ang mga itong Kalia at Clover. Sa pagkakaroon ng bagong miyembro sa malaki ng pamilya ng Delgado, ay mas lalo pang naging maingay at masayang mansyon. Ang akala ni Maya ay hindi na mangyayaring mabubuo ang pamilya nila ni Ismael. Ngunit hindi yata yun ang itinakda ng langit para sa kanila. Kaya naman sa susunod na baluti ng takot ang puso niya, ay lalabanan na niya. Hinding-hindi na niya kailanman pagdududahan ang kapasidad ng asawa niya na protektahan siya at ang mga bata. Dahil pinatunayan naman nito na handa itong magbuhis ng buhay para sa kanila. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!